Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? Dito pinag-uusapan po natin ng iba't ibang klase po ng spiritual. And on behalf po sa aking Diyos Ama, no, naway patnubayan po tayong lahat, no? Bigyan po tayo ng lakas and bigyan po tayo ng pagkakataon pong masilayan po ang ating ningning, no? Ang ating busilak na puso kung sino tayo, kung ano tayo, no? And sa ngayon po, didiscuss po natin yung tinatawag po nating tagusang kahoy. Ipapakita ko po siya sa inyo, no? And normally, alam ko po na naghihintay po kayo and actually matagal na po namin itong inaabangan. 2 months po bago po mag-Abril, I think February po, no, nung sagsagan po kaming umaakyat sa bundok. Nakakita na po talaga kami ng tagusang kahoy. Kaso lang, hinintay namin po talagang mag-Biyernes Santo saka namin siya kukunin. And medyo masailan pong pagkuha, no? Alam ko naman po na hindi basa-basa ang pagkuha ng tagusang kahoy, pero hindi ko alam na ganun pala talaga, no? Sa astral po, bakbakan po talaga, no? Kasi kahit po saan banda para pong yung bagang inaatake kami at gustong makuha po ang aming tagusang kahoy. And to you guys, no, alam kong ang lahat po is nag-aabang po ng swerte sa sabong or swerte sa sugal. So, hindi na po ako magbibigay sa inyo ng ano pa man, basta ang sa atin is like gawin ninyo kung ano yung tama. Yun lang masasabi ko, no. So, eto siya, remind ko lang po, pasensya na kayo guys, no, pero hindi po ako pwedeng magkuha ng picture doon sa actual na puno, no. Ipinagbabawal po sa akin sa lahat po ng klase po ng sinukuan. And sinabi na po ko na po yan, kahit anong gawin ko talaga po, o hindi po siya magkakaroon ng image or sabihin po natin na pagdating dito talaga pong sira-sira po yung video po natin. Hindi ko alam kung bakit, no. So, nalaman ko hindi pala talaga siya pwede. And may nag-comment yan, so kung basahin po ninyo ang comment yan, may nag-comment na po sa akin na pwede po talaga ang tagusang kahoy. May gumamit na po talaga sila neto noon pa. Kaso nga lang po is pwede lang siya sa tupada. Ang tubada naman po is like normal po, like si baro-barangay lang po, no. Halimbawa nga po may mamatay, may pista, gano'n, no. And kuminsan illegal po talaga ang tupada. Alam ko din po kasi na-mention ko nga din po sa inyo na ang mga sabungan, meron po yan silang nilagay. Pangontra po sa lahat po ng klase po ng anting ng dala ng manok nyo. And I'm also aware of that. No? Aware po ako doon. Kaya nga po gusto ko rin pong ipapaliwanag sa inyo na ang ating tagusang kahoy, hindi din po siya actually normal na kahoy lang po kasi isa po siyang sinukuan. So, pagdating naman po kasi sa lahat po ng klase ng anting, pwede po, no, depende po kung gaano kalakas ang may dala or may tangan po neto, no. And ganun din po pagpasok po ninyo ang gate po kasi ng ating sabungan, meron po yung ibinaon na isa pong bungo. So, meron din bungo yan. Meron din pong bungo sa gitna po mismo ng kasi kung mapapansin niyo lahat po ng sabungan bilog. So, and sa bilog po nun, meron na po yan silang nilagay dyan na actually na magkakaroon po ng puwersa or sabihin po natin na sugal na kung saan hinihila po ang lahat po ng pera ninyo pababa. So, hindi ko talaga nire-recommend sa inyo to. Pero isa po itong kapangyarihan na pwede pong gamitin po ng lahat. Bahala na po kayo kung paano ninyo siya gagawin. And ang sa akin lang po, just like gawin po ninyo kung ano ang tama. Alright? Okay. So, actually hindi namin nakuha lahat. And babalik pa po ako. Siguro by weekend, aakit ako ulit para po tuluyan pong makuha yung buong tumagos po na kahoy. Kasi hindi talaga siya basta-basta makuha. Ang tigas po sa gitna. Magtataka ka, hindi naman siya ganun katigas sa labas. Pero pagdating sa pagkuha nung talagang tumagos dun sa ilalim, ang hirap po, no? Ang hirap, nahihirapan po yung mga kumukuha no, ng mga kasama ko, mga lalaki, mga gamot din po, no, nahihirapan po talaga silang kumuha nun. Eto guys, so ano lang, no, pakita ko sa inyo,
siguro kung napansin po ninyo, ito po yung pinaka main kahoy. Pero ito yung ano lang po, ito yung puno niya, pataas po siya. Bali sa labas po ito. And ito po yan. And kung nakita ninyo ito po ito na po yung tinatawag po natin na tagulilong, or ito po yung part na to ang tinatawag natin na tagabulag, kasi sa loob na po ito ng kahoy. So kung napansin ninyo, ayan. So, ito po yung dito sa taas po nito. Ito yung sa loob, no? And, ito po yung kahoy na tumagos. Ayan. So, ito yung kahoy po talaga, kung mapansin po ninyo, mayroon pa po siyang balat. Yun na, may balat din po siyang kahoy. And then, ito po yung parang shell po niya sa loob. So, yan. So, kung makita ninyo, yan, kahoy po siya na tumagos. And sa loob po nito, nandoon pa po yung tinatawag po natin na ibang part po ng kahoy. Kaso lang, ito yung sinasabi kong babalikan namin. Kasi yung nakuha po namin is yun pong bago tumagos at saka tumagos. And yung tumagos na yung sasanga po dun sa dulo sa taas. Siguro hindi nga masyadong malaki. Mga kalaki po siya ng hita ng legs natin. And mga siguro dalawang dipa, or no, isang dipa lang. Isang dipa may mahigit siguro, no? And sa gitna po noon, butas po siya sa ilalim, pero buhay na buhay po yung sanga. So, ito po, marami po siyang dala. So, isa lang po ito sa, kumbaga sa akin, like, pakita ko sa inyo na ang tagusan po namin is like, marami siyang klase po ng dala. Later on, i-discuss ko sa inyo. Kung isa kang antingero and isa po ikaw warrior, like say may dala ka po, may tangan ka pong atardar, or sabihin po nating turbatos na tinatawag Diyos po ng mandirigma, maganda po ang tagusan kung gagawin mo siyang sandata. And kung gagawin mo siyang medalyon, so magkakaroon po tayo ng ganito, pero hindi po ito yung parang ganito siya. And meron din siyang bilog sa gitna, which is ito po sa gilid yung tumagos, sa gitna po yung tumagos, and sa pinakagitna po yung tinatawag po natin na eye, mata, or tinatawag po natin na invisible eye, na hindi po nakikita, no? So ito yung buong po ng ating medalyon. And sa iba naman po, sasabihin po natin na gusto mong tumawid, pwede po ito, pwede po, pero ito po yung pinaka paborito ko kasi nakalagay po ang bawat part and meron po siyang langis, no? Sa manok po, ito na yung pwede po ninyong etong langis na to, ibabad po siya sa tubig, pero dapat po makahanap po talaga kayo ng tubig mula po sa kawayan. Na etong kawayan, ibubuhos po ninyo itong langis na to. And refillable po siya, pwede niyong i-refill, but hindi at all times. So, sa isa, halimbawa, meron kayong manok, let's say sabihin natin, meron kayong isa, meron kayong tatlo, meron kayong 5, 7, hindi pwede ang pares, like 2, 4 na manok, hindi pwedeng ganon. Talaga pong wala pong pares, kasi ang iisipin po ninyo is makuha niyo yung pares. Kung halimbawa 3 ang manok nyo, dapat ang manok nyo magiging 4 or magiging 6. Halimbawa ang isa mananalo, so pwede po ninyong gawin at once, no? Let's say ang 3 manok, pwede na naman siyang paliguan doon lahat. Dapat ma-absorb po mula ulo ng manok, buong skin po niya, and dapat po mabasa po talaga ito. And prior po sa inyong pagsabong or araw po ng sabong. And halimbawa nga 3, 5, lahat yun. Lahat po yun. And yung kalahati po neto, so ilalagay po ito sa pagkain, ihalo po sa pagkain ng manok. And yung oil po mismo, ihalo po sa pagkain ng manok at makakain po niya. Dapat makain po niya etong oil na to, no? And sa inyo guys, no, dyan, good luck po sa ating lahat. Ako'y magta-try din, pero sa totoo lang, takot po ako sa salpukan ng manok, lalo na po pag may nakita na po akong blade. Pero try po ninyo, and sa akin po, pero sa akin more on, gusto ko po talaga is pampaswerte. Kung gusto nyo i-penetrate po, or gusto po na makuha po ang isang bagay, and tagusan po ang pwede po nyong idagdag po nyo doon sa tinatawag natin ibang klase po ng palangga. Alright guys, no, maraming salamat po sa inyo, and magandang araw po sa ating lahat, no. Abangan po ninyo soon ang aking tawas part 7.